pa daw. So ito, tinanim to ni Buyog. Hiningi niya to kay Kilabyang Gulay. Kasi nga, yung magluluto ka ng ano, yung magluto ka ng... Hi everyone! Dahil meron akong bagong dating na ukay. Wala na akong mapaghahangan. Kaya, titignan namin yung tanim ni Buyog na mga kawayan. Ano na siya? 3 taon na, no? 3 years na niyang tinanim yun. Pwede kami manguha nun ng parang ano lang siya, parang paghangin. Saktong-sakto kakatigil lang ng ulan. Lakas ng ulan kanina. Ngayon medyo umaraw siya at walang ulan. Kaya samantalahin namin na ano, manguha, managa ng kawayan. Ayan si cute Lola. At ito si ano, kapatid niya. Nag-ano sila, namili sila ng mga maliliit sila, mga cute. Kaya kasya sa kanila yung pangbata. Ha? Awan ko, baka nabuhusan ng tubig yan, naulanan ba? Lakas man ng ulan. Igo ba na mo na iya? Kigamato yung mga kay mga lahi kaming mga cute, maliliit. Ready na kami? Mapaliho kog tanaw ni King ma. Ayan, natulog si King kaya pwede na kaming ano, umabante. Biyang gulay. Asa man ka biyang gulay? Uy, nanagamit ko. Si biyang gulay. Ngayon lang nagparamdam. Kasi nagkasakit din. Aray. Alaalin yung nalaglag. Ay, ito oh, nalaglag na kahoy kanina. Nasa bunga namin. Kaya pala ingay-ingay. Naputol yung sanga. Pwede na. Ito pala yung ano, yung gagawin naming aray pinto. Kaya lang, bali-balik ko siya. Kaya tinalian ni Buyog. Pinaarawan para ma-straight daw. Pero ewan ko kung gagana yan. Yan o, tinalian niya. Sabi ko nga gawin na yung pinto. Kaso lang, hindi pa daw straight to. Pinaulanan niya muna tapos pinaarawan. Ang kaso, ilang araw nang walang araw. Ayan guys, dito lang naman, malapit lang yung kawayan man na, bino? Dito sa buho. Ito yung anayo ni Kuan, ni kabungot na buntis. Ayan. Ito, pwede na to be. Ayan oh, yung dito na side oh, straight siya, tsaka ano, tama lang yung laki niya, magkasya yung ano ng hanger. Dito sa side ba, straight, di man na straight. So ito, tinanim to ni Buyog, hiningi niya to kay Kilabyang Gulay. Kasi nga, yung magluluto ka ng ano, yung kung magluto ka ng ilalagay sa loob ng kawayan, ito daw yung ginagamit na lutuan. Wala kami ganito kaya nagtanim siya. Ayan, dumami na yung saha niya. Pero dili to dali maguba pod be. Di naman to dali masira. Ito isa ba, straight na straight. Ito oh, itong gilid, saka maliit. Yan, malaki yan. Kasi ang hangin yan. Sige, pwede. Kulang pa naman 2 or 3. Ayan, maigi na rin talaga nagtanim si Buyog nito. Pero saglit lang 3 years, madami na siyang saha. Unti-unti namang pinuputo ni Buyog yung iba para hindi naman siya ganun kadami. Kasi mahirap din pagka pinabayaan mo itong tumubo. Dadami to ng husto. Sobrang dami. Pero mga ilang years pa to be bago yung malaki talaga. 5 years? Parang kailan lang, no?
na nagtanim ka dyan ng isang puno. Ngayon, ang dami na niyang saha. Dalawa siguro, ay tatlo siguro be. Kasi para may ano tayo paghangiran doon. Sayang maganda yung panahon. Pwede sana tayong maghati doon ng gamit sa kubo. Kaso lang, ginamit nila ka-shortage yung kalabaw. Nag-ano sila, nagsapin daw sa, ewan ko sapin ba Tagalog, sa ano, sa palayan. Kaya, pero try natong puntahan kaya be, baka human na sila gamit be. Nakatapos na. Oh, mahaba pala to. Dalawa. Ito, straight na straight ba? Oh, ito ba dito? Itong nag-iisang gilid. Kani? Oh. Linghod kayo na. Oh, linghod eh. Mahirap din kasi pag malaki. Hindi magkasya ang ulo ng hanger. Yung magulang ng kudin mo. Mugulang na din ang gagmay man na kayo. Magulang na. Oh, ganun ba? Nga na kalaki. Mugulang na. Mahirap din to pagka sobrang dumami sila, maano to sa ahas. Dali na kayo ni daghan, no? Og 10 years na ni, grabe na ni kabaga de. Lisod ba putputlo ni basta managko na kayo. Alam niyo po dati dito ang linis-linis niyan diyan, no? Ginarden niya ni Buyog noon. Kaso lang pangit pala siya na area kasi halong sa Bisaya na tatakpan ng yung araw, hindi nakakasilay sa halaman ay sa mga gulay. Kaya hindi maganda yung tubo at saka malakas yung tubig. Kaya hindi mag-grow yung mga gulay. Kaya hindi na nung naka-harvest na yung iba, hindi na tinaniman ulit kasi sayang lang yung pagod. Duha lang. Or tulo. Ay, tulo. Tinatanggal talaga to. Ha? Bakit? Paano yung lalaki kung tanggalin mo? Hindi na lalaki yan. Kay? Kanya na lang yung palaki. Kay? Gulang na na. Kanabi, pwede na na siya, be. Oo, tingnan mo. Lumalaki na sila. Ito. Ayan o, isa malaki na. Pwede pa yan, pwede paglutuan. Hindi na pala lalaki pag nasa looban, hindi sila lalaki. Tsaka sakto lang na ano, yung pakonti-konti lang yan para hindi sila dumami ng dumami. Kasi mahirap din pag sobrang marami yan. Pamahaya ng aha siguro. Walang panampit ng nyog. Kani? Ah. Ganito ba yung tanim ni Ka-Shortage doon sa palayan? Iba? Galing pala yun. Baka matamaan yung baboy. Nagawa ko hit. Uy. Ayan, tatlo na, sakto na yan. Kasi baka ano,
Sayang din, hindi sobra na, hindi na magamit yung iba. Nagtaga pa ka? Oh. Kailangan din palang pinagpuputol yung maliliit. Ito na yan? Hmm. Ayan guys, tatlo lang. Kasi mahaba naman pala to. Baka pwedeng yung isa, dalawahin. Ay hindi, isa lang din be. Langanin din yung ano. Okay, so yan. Buti na lang may tanim si Buyog at hindi na kami mahirapang maghanap ng pwedeng gawing sampayan. Sampayan nga pala, sampayan. Ayan guys, so malakas palagi yung hangin kaya yung mga sanga sa taas naglaglagan. Nagkakatakot itong mahogani. Be, ang pabo ba be? Wala pa ng itlog? Ng itlog? Ayan guys, kailangan na ng konting linis. So yan, alisin na yung mga buko. Buko no? Buko? Ano yung mga gilid-gilid? Dili ka mag-start ka gamay. Kay gamay man siya. Sukaton sa dito be. Ha? Sukaton siya. Kailangan putulin. Ayan, testing kung kasya. Saan siya magkasya. Dili lang siguro. Sabong lang di ana at saka dito. Sa araw lang para sa Saging dito dahil. Ha? Ha? Itong saging dito, ano mo lang kung Oo, lagi. So dito lang ilagay sa pinto. Wala namang pumapasok diyan ng ano, tuwing hapon lang. At saka hanggang diyan. Ayan guys, dalawang kawayan. Taas kaayo kung diyan mo isabit. Nalisag kaayo pag mamili ang tao magkuan. Di taas kaayo, sa baba lang yan banda. Lipat ganito lang siguro kasi pag mabili ang tao, ganyan lang yan, sa malapit lang. Oh. May magtimbang ang baboy. Dana lang. Ay guys, so dalawang kawayan lang siya no diyan at saka dito. So iahang lang siya pero ito sample lang, mahaba pa masyado. Pupunta kami ng lote, kukuha kami ng kabilya. May kabilya kaming putol doon na kasya siguro dito, isusukat lang namin. Ayan, punta muna kami ni Buyog sa lote. Ayan o, ang linis ng lote ni Jack. So walang malaliit na damo kasi nilinis nila Marilo. Wow! Uy! Ayos Nilag-mawer si Kabungot dito. Kita na yung kubo ko. Kita na yung kubo na yung bubong binaliktad na naman. Di ba ang linis? Hala. Iba talaga pag nalinisan, maganda tignan. Pwede na tayo dito dumaan. Dito be, linisan mo din tong Buti sinama ni Kabungot dito. Road right of way na to itong dito na side. Binugtong niya dito. Buti sinali niya. Tingnan.
Pangit no kung may maliit. Sa bagay, konting-konti lang naman yan dyan sa nyog, oh. Itong sa nyog. Itong supposi ng nyog, road right of way na to. So, sinali niya din magmower dito. Para at least kita din yung ng lawak ng ni Kabungot, oh. Lote niya. Ito yung dito. Hala yung kamuting kahoy. Magtumbahan talaga sila, Bino. Ayay. Tingnan mo ba eh. Nabuwal na naman siya. Kailangan na talaga siyang anuhin. Sayang yan. Tsaka itong kamuting kahoy daw itabi doon sa kaitanim to ni mama. Ayos. Natapos ka nagbong? Tapos. Ay, ayun guys, update din tayo ng konti sa aming kubo. Ayan na yun, pinakabubong niya, dyan lang. So yan, sa wakas natapos na rin siyang bubungan at naalis na ni Buyog yung kahoy na dito. Oh. Lumuwang! Lumuwang siya. Lumuwang siya na dito, lalo dito sa sa likod kasi tinanggal yung kamuting kahoy. Aluwang na niyang tignan. Tapos pag ito rin natanggal, lalong luluwang siya. Parang ang lawak. Parang ang lawak ng lupain ko. Ang ganda tignan kahit na 200 square meters lang itong sa akin. Pagka naalis lahat yung mga kahoy dyan kasi wala pang nakatira sa harap, wala pa dito sa gilid. Kaya malawak na malawak pa siya tignan. Pero pagka lahat nagsipagbahayan dito, syempre, diliit na itong ng kubo ko ay yung lote ko. Dito, nag-varnish daw si Buyog dito nung nakaraang araw. Ayan, tapos na rin na varnish na rin ni Buyog. So yan, may na siya. May varnish na yung sa taas. So, itong sa baba, ang diferensya ng bagong varnish at saka sa ito, nag-fade siya. Meron sinabi si Sir King Scar na ilagay at saka sino ba yun? Na mayroon daw yan ilagay para ma-preserve yung niya. Una, ano bang tawag nun? Kalimutan ko. Ano tawag nun? Basta meron yun. Tingnan natin sa comment. Patungan daw yan, para hindi siya kaagad. Hindi siya mag-fade agad. May first coating, second. Hindi, may ibang pangalan yun eh. Ewan ko kung ano yun. Ha? Primer, yun. Primer. Primer yung pinakauna. Tapos may second coating, third coating. ayun pala yun. Wala pala yung Buyog. Kulang tayo sa budget. At Loy, na na siya. Okay na rin yan. At least hindi lang siya magbukbuk kaagad kasi na pinturahan. Anyway, yung pinunta namin dito is kukuha ng kabilya. Ito, kabilya bio, ito putol to eh. Kabilya. Meron pa dyan? Kasya ba yan? Abot ba yan doon? Ito nga, putol to. Eto, kung hindi lang yun ginamit yung kalabaw, magdala sana kami dito ng gamit para sa gagawing abuhan. O saan ang abuhan? Basta yung lutuan. Kaya, nilagay ko to lahat sa sako. Asan yung sako pinaglagyan ko niyan? Ginamit mo? Bakit nawala yung pinaglagyan ko dyan? Hala? Ha? Sinako ko to lahat ng mga plastic eh. Sako ng feds? Hindi. Ay ayun. Nandun kay Kabungot. Ginamit siguro nila Kabungot. Naghakot ng basura. Kasi bago kami umalis nung niligpit ko yung mga plastic lahat. Nagay ko sa sako. So ito, aalisin na lang tong kahoy. Kaya mo yan, malalaki man. Ilagay na yan sa gilid. Para pag dinala natin dito yung gagawing abuhan. Putol-putol hanggang. Parang pinutol-putol nila. Tingnan mo. May putol man nila. Ayan, sira na yan. Hindi na yan magamit. Ilagay mo lang dun sa road right.
Sa gilid dito ano? Doon no? Yan, puro kahoy yung dyan ba? Road right naman yan, di naman yan maka ano kay kabungot. Dyan, sa gilid muna. Pagka ano na lang, linisin natin yan. Wala namang ibang dadaan dyan. Kundi kami lang sa ngayon kasi wala pang tao dito sa likuran. Kaya dyan muna natin ilagay yung mga kahoy. Eto, dito. Hindi bibigay ito. Hindi ba't mo lagay dyan, be? Kana, sunugo na lang na kaya sira naman. Ayan, dito na lang muna ilagay yung ibang kahoy kasi pwede pa daw gamitin yan. Pag gumawa kami ng ano, ng lutuan. Baka kailangan namin ng maiiksing kahoy. Kaya dito na lang muna. Para hindi siya mabasa. Kasi dyan nababasa siya. Sa ano yan? Sa ano yan? Gumagawa ng hollow blocks. Plate. Kunin ko lang yung sako paglagyan ng ano. Eh, asan? May sako pa dyan, no? Ito na lang pala. Dito na lang. Lagay ko yung mga Bote plastic. dyan. Bote yan. Ginamit lang siguro nila yung naghakot ng basura. Kunin ko na lang, oh. Diba? Ang ano na. Kitang-kita na yung kubo. Mabuhat mo? Ito? Bibigat man to? Uy, may mga kahoy pa pala dyan, be. Kahoy pa natin yan, eh. Sira na na. Daganan pala. Kana, tabla. Ha? Palyo man na, no? Isandig, unta na. Dito sa kuwan, oh. Sa mesa. Kasi wala. Yung ulan hindi talaga natigil pa. Laka ang kalamansi di ay. Wala lansang. Naipako, oh. Kasi matumba na. So, yan. Tulungan ko muna si Buyog. Para ay ang malaking kahoy. Subukan mo kayang birahabe. Na, wala na putol. Di mo ni siya mabira ba? Hindi ta putol pala to. Kaya nga may kahoy pa pala dyan. Saktong-sakto, ma-harvest to. Dito rin kami banda maglagay ng lutuan. Maalis na tong ano, kamating kahoy.
Yung mahagbong. Kaling dako, matay, di naman na matanggal. Yan guys, so hindi talaga siya putol kaya ano na lang ni Buyog. Ano na rin no, marupok na rin din no. Hindi na siya matigas, anuhin, sira na dahil sa laging naulanan. So alisin na tong kahoy na nakabara dito. Pwede ko na ito na isugnod bino kung napatay gabas gamay. Doon ba yung pinutol? Doon, at least yung dito pinutol. Nga di mo kumutabang anak, kay bugat mo na kayo. Na, bali na. O yun, bali. Ano yung lagay ito? Doon na lang pag samahin mo lang sa palyo, pag na mag-init, pwede na nato na si bakon kung pwede pa. Yan lang sa kilid po, dahil lang po ipatunga. Ng mga kahoy-kahoy man na diyan na. Kani giputol ni diri taman? Nga po, kaya naman na kahon. Bago kaputan na nagbagon dayon. Dauban magrunta na diana unya kay sige mo pong gaulan. Kahoy man na din ha mga kahoy. Diyan na para dauban na umag-init na. Ang init. Dito yung pinutol pala Putol pala yan dyan. Buti na lang din pinutol nila yan dyan. Sa road right nga. Pinutol nila yung ano. Adi kani, hilain na lang di anak paingon be. Sa road right para dauba na din ha. Anam-anam og daob. Hindi mag-init. Tinatanong ko sa boy ko, kaya ba niya o hindi? Mabigat kasi tumba lang paingon dito sa kabila. Sige, yan, kaya mo yan. Pak, sabi ko, kaya mo Kaya, yan, alis na rin yung kahoy dito sa wakas. Ito na lang maliliit. Eto guys, pwede itong gawin panggatong. Maliliit, so ito ko na lang siya ilagay gagawa tayo ng ano okay na, lakaw na taron gawa tayo ng parang si Buyog nililinis lang yung gilid ng bato. Ayun guys, sa wakas naalis na rin yung malaking kahoy dito na nakaharang, nakabalandra dyan. Malinis na kahit pa paano. Yun lang dito na side. Ito yung nadaganan ng kahoy, puro putik pero maani din to. Kailangan natong tambakan ng konti, di kaya kanalan dyan para
yung tubig hindi siya mag-steady dito. Medyo malalim kasi na part yung dito. Kaya yung tubig dyan natatambak. Okay. Nindot naman siya tanawin, binalay kahoy. Ito yung, pag natuyo yan, ano na lang, basang-basa kasi. Kaya nilagay ko muna dyan para matuyo. Kamunggay maday ni. Maluwang tingnan, parang nakakahinga tingnan na walang mga matataas na damo. Bato lagi, nakuha ng bato ha. Ngayon na lang na itambak o guwan. Oh, luya na. Ngano na may luya diha? Ayun na, yung una no? Luya pala dyan. May ano na siguro yan. Marami na siguro yung ano, laman. Lamesa na lang diyan oh, gamay nga lamesa dayon. Okay na. Kalyo. Sa road right dito na. Na, sa amor niyan ilagay na basa magyapon kay ulan man. Maugara na og ting init na. Road right tama diana. Atlas sa gamay diana. Anang straight sa puno ng nyug doon oh. Road right yan. Yan road right pa yan. Tingnan ko nga pala tong asa to be? Baon. Balon ni kabungot kung madaming tubig. Ay. Uy. 1 2 3 4 5. Hanggang doon lang yung tubig oh. Akala ko napuno kasi panay ang ulan. Hindi naman pala. Pag hindi na panay ang ulan, mapapalinisan ko yung mga luya ni mama at ang dami na ring damo. Na lang atong agianan, bisag ka na lang sa atong agianan be. Ayan guys, ito na yung kabilya na pinunta namin dito. Tapos naglinis lang kami ng konti. Sa daw? Magaan lang naman yan. Ang luwang na, biglang lumuwang. Naalis yung kahoy dito, biglang lumuwang sa paningin. Lalo na pag maalis to. Dito, gagawa tayo ng mesa dito na maliit. Tapos malaki na siya to. Hindi, yung maliit lang dito. Tapos diba? Pwede na dito. Dito lang tayo kakain. Open na lang to. Tsaka ito yung lutuan.
kamuting kahoy dyan na natumba, be. Yan mo. Baka ubusin ng manok. Tayo lang para ano. Yung doon sa kabila, sinandal ko sa nyug. Motorok na. Kiog sak man mo. Okay, nagat lamok. Kani ba? Basin, kutkuton rag manok ang kuanan eh. Kung naay ni gimaw, iuli na lang nato. Para kay kitabunan ako. Tinakpan mo. Sa birthday ko, magsaing tayo niyan ay balatik. Wawa yung Kuan bago ni tanggalan nimo. di namin nandun, di na nakalaki. Nakuan sa kanang kamuting kahoy. Pero malapit naman. Yung mga kasabayan nyo, oh. Saan? Malaki na. Ay, di, nauna tong Katorn James. Ang kasabayan nito, yung kay Ma'am Kedi. Ang lalaki na nung kay Ma'am Kedi na tanim natin, oh. Ito, hindi lumaki. Kasi, nasa ilalim siya ng kamating kahoy. Pero, malapit naman ang alisin tong kamating kahoy. Kaya, maano na rin yan. Ay! Agabilya, wala ko na dala. Lalaki na rin yan pag maarawan. So yun guys, uwi na kami. Kukunin na ulit ni Buyog yung kabilya. Kaya andun, iwan. Tara, kaya baka uulan ng malakas.